Catherine POV. We need to maintain the drug dosage you gave you, Catherine. Are you drinking that at the right time? Pagtatanong sa akin ng doktor, kaya tumango ako sa kanya. Opo, lagi ko pong iniinom sa tamang oras, Dr. Oliver. Sagot ko sa kanyang tanong. I'm not going to wander around anymore, Carmel. Catherine needs chemo as soon as possible, as his tumor has not yet reached stage 2. Napatitig si Mami kay Dr. Oliver. Wala na bang bisa yung mga gamot niya? The medicine still works for her, but it's too little, Carmel. If I increase the dosage of his medicine, Catherine will be overdosed. So we need to act immediately, so that her breast cancer does not get worse. Paliwanag ni Dr. Oliver sa amin. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Dok, nag-aaral pa po ako. Yun lang ang nasabi ko sa kanya. I know that, Catherine. However, if you stay on the medicine you are taking, your disease may lead to stage 2. It will get worse and it will be harder for you to heal. Diretsong sabi niya sa akin. Napakapit ako kay Mami. Ilang percent po yung chance ako kung magpakimo po ako? Nag-aalinlangan kong tanong sa kanya. Gusto ko malaman kung may chance pa bang gumaling ako. Matagal bago siya makasagot sa akin tanong. Your chance is 80%, Catherine. However, you need ongoing chemotherapy to fight your illness. 80% ang chance ko. Pero 20% po mawawala. Malaki na rin bagay yun. Paano kung di ko kayanin ng chemotherapy? Paano kung... Napailing na lang ako sa aking inisip. Tumingin ako kay Mami pero tinikam ang aking bibig. Hindi ko alam kung papayag ako sa ganong 80% lang ang meron ako. We'll just come back again, Doctor. We've decided. Thanks. Saad ni Mami kay Dr. Oliver. It's okay. If Catherine still can't decide, she still need to take the medicine I prescribe her. Paalalang sabi ni Dr. Oliver sa amin. Naalala ko na naman ang mga sinabi ni Dr. Oliver sa amin. 2 araw na ang lumipas. Pero paulit-ulit pa rin sa akin ang 80% chance ko para sa chemotherapy na yon. Hindi pa rin ako nakakapag-decide. Ayokong i-risk ang 80% ko kung may 20% na hindi buo roon. Catherine, nakita ko si Gizzy na palapit sa akin. Okay na ba yung pakiramdam mo? Sobra akong nag-aalala sa'yo na mawalan ka ng malay tao rito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Buti na lang tinulungan tayo ng mga classmate natin na buhatin ka hanggang sa klinik. Sunod-sunod ang kanyang pagkakasabi. Naging rapper na si Gizzy. Napakamot ako sa aking buhok at napangiwi sa kanya. Sorry kung pinag-alala kita, Gizzy. Okay na ako. Ani ko sa kanya at tinap ang kanyang braso. Salamat sa notes na sinend mo sa akin. Nakopya ko na lahat. Hindi na ako mahuhuli sa lesson. Pasasalamat niya. Nakakatuwa si Gizzy kasi walang oras na nagtetext siya sa akin para kamustahin ako kung ayos na ba ako. Kung kailan ulit ako papasok. Salamat din dahil nakilala ko siya. Inurong niya ang kanyang silya. Medyo nagtatampo ako kay Arcus. Napalingon ako sa kanya nang banggitin niya ang pangalan na yon. Sinabi ko sa kanya na nawalan ka ng malay, pero parang wala lang sa kanya. Tinanguan lang niya kasi ako nang sabihin ko yon, Catherine. Napalunok ako. Naalala ko na naman ang sinabi niya sa akin. Tama nga siya. Dahil sa 2 araw na yon, ni isang text galing sa kanya wala ko natanggap. Wala ni isa man lang, maging sa pagpunta sa bahay namin, di niya nagawa. Ngumiti ako kay Gizzy. Huwag mo napansinin yun. Saka magaling na kaya ako. Okay na ako, Gizzy. Ani ko sa kanya at itinaas baba ko pa ang aking magkabilang kilay. Pero kasi, wala na yun. Huwag mo napansinin pa, Gizzy. Pagputol ko sa kanyang sasabihin. Lumipas ang araw, wala pa rin ako natatanggap kay Arcus. Madalas ko silang nakikita nag-uusap ni Ellen. Pero ni isang beses hindi ako sumingit sa kanila. Hindi ko na rin muna siya tinext
dahil wala rin namang saysay kung gagawin ko yon. Nood tayo ng practice ng basketball team, Catherine. May mga bagong first year daw ngayon. Tara? Hindi pa ako sumasagot sa sinabi ni Gizzy, pero hinila na niya agad ako. Gusto ko sanang pumuntang library dahil sa report ko next week. Pero heto ako at hila-hila niya papuntang gym. Ganun na lamang ang aking gulat nang makitang marami ng mga manonood. Ganito ba kasikat ang mga player ng basketball team? Sabi sa iyo, Catherine, ang daming nanonood eh. Tara, dito tayo pumesto. Saad sa akin ni Gizzy at hilina na naman niya ako. Nandito kami sa ilalim ng basket. Bakit dito ako dinala ni Gizzy? Paano kung matamaan kami ng bola? Huwag tayo rito, Gizzy, matatamaan tayo ng bola. Mahinang sabi ko sa kanya. Tatayo na sana ako pero pinigilan niya ako. Hindi naman yan, Catherine. Ang dami rin natin dito, oh. Kontrang sabi niya sa akin at tinuro ang mga nakapalibot sa amin. Sumuko na ako sa kanya at tumabi na ulit sa kanyang tabi. Wala na akong magagawa. Kapag talaga napunta sa amin yung bola, gagawin niyang shield. Imbis na nasa library ako at naghahanap para sa report ko, heto ako nanonood ng practice ng basketball team. Magaling talaga maglaro si Kuya Raven. Sa kanya lang nakatingin ng aking mga mata. The way na pag-dribble niya sa bola, sa kanyang pagpasa sa mga kakampi niya, at yung gracefully na pag-shoot niya ng bola. Grabe yung pilatik na kanyang mga daliri. Isama mo pang kamay ni Kuya Raven. Narinig ko ang singaw ni Gizzy sa akin, pero napatulala na ako sa bolang papalapit sa akin ngayon. Napapikit na ako at hinihintay ang pagtama ng bola sa aking muka. Pero ilang segundo nang nakalipas, walang tumama sa akin. Unti-unti kong dinilat ang aking mga mata at gano'n na lamang ang gulat ko na makita si Kuya Raven sa harapan ko na nasa kamay na niya ang bola. Are you okay, Catherine? Napamaang ako sa kanyang sinabi. Oo, Kuya Raven. Salamat. Nauutal kong sagot sa kanya. Ginulo niya ang aking buhok. Wala yon, muntikan ka na ron ha? Natatawa niyang sabi sa akin at saka tumakbong paalis sa aking harap. Muntikan na nga talaga ako ron. Buti na lang mabilis tumakbo si Kuya Raven. Ano? Napapidlag ako nang bumulong si Gizzy sa akin. Sabi ko sa'yo, tayo rito pumesto eh. Angel ko sa kanya at hinila na siya palabas ng gym. Ikaw naman kasi, Kat, sinigawan na kita pero mukhang napako ka sa kinatatayuan mo. Sumbat niya sa akin. Kasalanan ko pa ngayon? Saka napatingin ako sa kanya at gano'n na lang ang pagtataka ko na may ngisi sa kanyang labi. Bagay kayong dalawa, ngayon ko lang napansin, Kat. Lumaki ang aking mga mata at pinalo siya sa kanyang braso. Ang dami mong sinasabi, tara na nga, Gizzy. Ani ko sa kanya at hinila ko ng kanyang kaliwang pulsuhan. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Arcos ng ganito. Walang text, tawag o pangangumusta sa isa't isa. Ako na lang siguro tong humahawak sa relationship na to. Pagkakataon ko na rin sigurong hiwalayan siya. Ayon sa aking plano, mas naging okay pa to para di ako mahirapan makipaghiwalay sa kanya. Lumipas ang ilang linggo na hindi namin pagpapansinan at pagkakausap ni Arcos. Naging close naman kami ni Kuya Raven. Siya ang nagkukwento sa akin kung ano nangyari sa araw ni Arcos, pero lagi kong sinasabi sa kanya na wag na siya magkwento. Hindi na rin naman kailangan, pero mapilit si Kuya Raven. Gizzy, mauna ka na sa classroom. May bibilhin lang ako sa stationery store. Malakas sa sabi ko kay Gizzy at kumaway siya sa akin. Lumakad ako papunta roon, pero bago pa ako makaliko papunta sa store na yon, ay may humila sa akin. Arcos? Gulat ko sabi sa kanyang pangalan. Nakatingin lang siya sa akin. Wala namang nagbago sa kanya. Hindi nga siya namayat ayon sa akin nakikita ngayon. Maayos pa ba tayo, Catherine? Gulat akong napatitig sa kanya nang itanong niya yon sa akin. Ako pa ba? Bakit niya sa akin tinatanong yun? Dapat sa sarili niya yun sinabi kung maayos pa ba kaming dalawa.
Maayos pa ba tayo, Arcus? Gaya kong sabi sa kanya, hindi siya nakaimik sa aking sinabi. Napatawa ako ng mahina dahil doon. Ito na siguro to. Ito na siguro yung sign para gawin ko yun. Pinakalma ko ang aking sarili. Ilang linggo nang nakalipas, kaya kailangan ko nang tapusin to. Need na rin ang sagot ni Dr. Oliver sa akin. Hindi na tayo maayos. Wala nang patutunguhan tong relasyon natin, Arcus. Wala na. Seryoso kong sabi sa kanya. Nakita ko ang mga mata niyang wala ng buhay. Walang imik at nakatingin lamang sa akin. Dahil ba kay Kuya Raven? Malamig niyang sabi sa akin. Napakunot ako sa kanyang sinabi. Bakit nadami si Kuya Raven dito? Siya ang may kasalanan. Bakit kailangan niya manisi? Ngumisi ako sa kanya. Kung yan ang pinaniniwala mo, Arcus, paniwalaan mo. Pero tinatapos ko na meron tayong dalawa. Tinanggal ko ang kanyang pagkakahawak sa aking kanang pulsuhan. Aalis na sana ako na magsalita pa siya. I've known for a long time that Raven likes you. But I don't know even you will fall for him too. Malamig na boses ni Arcus sasabi sa akin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Pero ang dapat kong gawin ngayon ay umalis na rito. Kung yun ang gusto niyang paniwalaan, wala na akong magagawa. Umalis ako roon at hindi ko alam kung anong ginawa pa ni Arcus doon. Napansin niyang ibang tao pero yung pagkukulang niya ng ilang linggo, di niya napansin. Nakakatawa. Bumalik ako sa classroom namin na sobrang bigat ng aking dibdib. Wala na kami ni Arcus. Yun naman yung gusto ko eh. Kasi di ko rin alam kung kailan ako mawawala dahil sa sakit na to. Kahit sabihin mong may 80% pa ako, Catherine. Nakabili ka? Bungad na tanong sa akin ni Gisy na makabalik na ako sa classroom namin. Tumango ako sa kanya at malungkot na ngumiti. Anong nangyari sa'yo? Baka sa tono niya ang pag-aalala niya sa akin. Hiwalay na kami ni Arcus, Gisy. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Basag na boses na saad ko sa kanya. Napaub-ub ako sa aking seat at hinihintay kong sermonan niya ako. Pero tanging pagtapik at paghaplos sa aking likod ang naramdaman ko sa kanya. Magiging okay rin ang lahat, Kat. Rinig kong sabi niya sa akin. Kung ako rin naman ang nasa kalagayan mo, Kat, makikipaghiwalay na rin ako sa kanya. Kasi tinitik advantage ka niya lang. Linggo ba siyang di nagpakita at nagparamdam sa'yo? Ilang beses ka nagtiis na di siya lapitan. Ako na yung naawa sa'yo, Catherine. Siguro enough mo nang lumayo kayo sa isa't isa. Mahalin niyo muna ulit ang mga sarili niyo. Pagpapatuloy niyang saad sa akin, tinangala ko siya habang nakahilig pa rin sa aking armchair. Umawang ang aking labi pero walang lumabas na salita mula rito. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Wala akong mahanap na tamang salita. Take a rest, Catherine. Ngiting sabi niya sa akin. Ilang araw na ang lumipas nang sabihin ni Gisy na magpahinga muna kami. Pero desidide na rin ako. Kailangan ko magpagamot para sa sarili ko. At kina Mommy at Daddy, kailangan nila ako. Nang sumunod na araw, narinig ko galing kay Mommy na nagkaroon ng gulo sa bahay nila Tita Norma. Nagpang-abot daw ang dalawa, sina Arcus at Kuya Raven. Nagsuntukan silang dalawa at muntik na raw mahimatay si Tita Norma dahil doon. Nagilty ako na malaman ko yun, kaya nagkulong ako sa kwarto ko ng buong araw, walang kinakausap. Pinatay ko rin ang cellphone ko at nag-deactivate ako sa aking social media. Ayoko na, ayoko ng gulo. Nang sumunod na araw, naging maayos ako, pero nakapatay pa rin ang aking cellphone. Ni hindi ko pa nga binubuksan yun na malaman kung tungkol sa awayan ng magkapatid. Princess? Napalingon ako sa kusina nang marinig ang boses ni Mommy. Po, Mommy? Sagot ko sa kanya. Nandito ako sa kusina at abala ako sa panonood ng cartoons. Nililibang ko ang aking sarili sa panonood ng mga cartoons o sa mga comedy movie.
Pwede ka mautusan saglit, princess? We ran out of soy sauce. Hindi ko mautusan ng ate Josie mo. Nagbabanlaw pa siya ngayon. Mahinahon na sabi ni mami sa akin at tumango ko sa kanya. Okay po, tapos na rin naman po yung pinapanood ko. Tumayo ako at pinatay ang television dito sa sala namin. Soy sauce lang po ba, mami? Wala na po kayong ibang pabibili? Pagtatanong ko kay mami, kinuha ko ang automatic umbrella na nakasabit dito. No more, princess. But if you find someone you like there, you can buy it. Saad ni mami sa akin at binigyan ako ng pera. Sige po, mami, aalis na po ako. Paalam ko sa kanya. Lumalakad ako sa ilalim ng init ng araw ngayon. Sobrang tingkad ng araw at ang init din ng simoy ng hangin na dumadampi sa aking katawan. Buwan na ang nakararaan na maghiwalay kami ni Arcus. Alam na rin ng bawat ang pamilya namin ang tungkol doon. Nung una, tinanong ako nila mami, bakit ko ginawa yon? Sinabi ko ang totoo. Kapag nawala rin ako rito, masasaktan ko rin siya. Kaya inunahan ko na lang ang tadhana. Ako na ang nagpa siya. Huminto ako sa aking paglalakad at sinara ang payong na dala ko. Binuksan ko ang pinto sa convenience store. Bumungad sa akin ang malamig na hangin galing sa binubuga ng aircon dito. Nagkatinginan kami ng cashier ngayon sa convenience store. Tumango na lang ako sa kanya at tumiretso na sa shelf ng condiments. Kailangan ko magmadaling umuwi agad. Nagluluto si mami ng pork hamonado. Kinuha ko agad ang brand na lagi nilang ginagamit at gumawi ako sa freezer nila. Kumuha ko ng 1 galon na strawberry ice cream. Bit-bit ko ang 2 kinuha ko at tumungo na agad sa cashier para makapagbayad at makauwi na ako. Mainit ang panahon, kaya napagpasyahan kong bumili ng ice cream at nag-crave ako kanina sa napanood kong comedy movie. May kinakain kasi roon ng bidang babae. Thank you, have a nice day. Masayang sabi ng cashier sa akin. Ngumiti lang ako sa kanya at lumabas na ng tuluyan sa convenience store. Lalo yatang uminit dahil siguro pumasok ako sa may aircon, kaya pakiramdam ko, uminit lalo. Tumawid ako sa kabilang side ng kalsada. Pinilisan ko ang paglalakad ko. Inaalala ko kasing ice cream na binili ko. Baka matunaw agad dahil sa init. Paliko na ako sa street namin na mahagip ko si Tinay na papalapit sa aking kinatatayuan. Catherine! Malakas niyang sigaw sa aking pangalan. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o hihintayin siya makalapit sa aking kinatatayuan. Pero kusang humintong aking mga paa. Kahit gusto ko nang lumakad palayo kay Tinay. Akala ko mahal mo si Arcus, Catherine. Bakit nakipaghiwalay ka? Bungad niyang sabi sa akin na makalapit siya sa aking kinatatayuan. Nakatingin lang ako kay Tinay. Galit na galit ang mukha niyang nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya. In a relationship, when communication starts to fade, everything else follows. Don't let me be like that, Catherine. That quotation. Galit niyang sambit sa akin na siyang pagkagulat ko. Pero totoong sinabi ko, Tinay. Hindi na magwo-work ang isang relationship, kundi na nag-uusap ang 2 tao. Mahinahon kong sabi sa kanya. Ikaw ang sumira sa relasyon niyo, Catherine. Kayo huwag mong isisi sa communication. Nakita ka ng ibang tao na kasama mo lagi si Kuya Raven. Sumbat niya sa akin. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Always kong kasama si Kuya Raven. Ang huling pagkikita namin ay yung basketball court at wala nang iba. Hindi na ako hinayaan ni Gracie na lumapit pa kay Kuya Raven after ko makipaghiwalay kay Arcus. Kahit gusto kong kamustahin siya abot sa pag-aaway nilang dalawa ni Arcus, di ako pinayagan ni Gracie. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Tinay. Takang sabi ko sa kanya. She laughed softly at me. Tawa niyang nakakainsulto. Your face so gentle, Catherine. I don't even know that you will use your innocence on me to make you believe me it's a good thing I talked to Arcus this before you. Tiningnan niya ako simula ulo hanggang sa aking paa, isang tingin na nakakasakit. Tinay? Tawag ko sa kanyang pangalan. Ganyan na ba yung tingin mo sa akin?
Kung ganun nga, hindi pa pala sapat ang pagkakaibigan meron tayong dalawa. Huminto ako sa pagsasalita at pinakalma ang aking sarili upang di bumigay sa kanyang harapan. Ayos lang yun. Siguro ilang taon na lang naman. Ngumiti ako sa kanya. Hindi mo na ako makikita. Mahinang pagpapatuloy ko. Hindi ko alam kung narinig pa niya yon. O sige, mauna na ako. Paalam ko sa kanya at tumalikod na. Mas naniwala siya sa iba kaysa sa aking best friend niya. Napatawa na lang ako ng mahina sa aking sarili. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanatahan ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.